Magandang araw mga bata! Heto na ulit tayo para sa isang masayang aralin. Ang tatalakayin natin para sa araw na to ay tungkol sa mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Sa araw na to, ikaw ay inaasahang makamit ang mga sumusunod na mga layunin. Una, natutukoy ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pangalawa, na ibibigay ang epekto ng kaisipang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment sa makabayang nasyonalismo. Pangatlo, napapahalagahan ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Ang mga pandaigdigang pangyayari ay nagkaroon ng epekto sa kolonyal ng patakaran at mga pangyayari sa Pilipinas noong ika-18 siglo. Partikular sa mga pandaigdigang pangyayaring ito ay ang paglipas ng merkantilismo at pagsisimula ng malayang kalakalan, pagwawakas ng kalakalang galyon noong 1815 at ang paglaganap ng kaisipan mula sa Age of Enlightenment ng Europe o mas kilala bilang La Ilustrasyon sa Spain na nagresulta sa pagbuo at pagpatupad ng Cadiz Constitution noong 1812 sa Spain. Ang mga pandaigdigang pangyayaring ito ay nagkaroon ng epekto sa pagkabuo ng kamalayang makabayan at pakikibakan ng mga Pilipino. Kasabay ng paglipas ng merkantilismo at pagkatapos ng kalakalang galyon ay may mga pangyayari rin sa labas ng Pilipinas na nakaimpluwensya sa diwang makabansa ng mga Pilipino. Kabilang dito ay ang pagbubukas ng Suez Canal at paglahok ng Pilipinas sa malayang kalakalan, pag-usbong ng Ilustrado, at ang pagpasok ng liberal na kaisipan. Ito ang mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Pagbubukas ng Suez Canal. Noong ika-17 ng Nobyembre, 1869, binuksan sa pandaigdigang kalakalan ang Suez Canal. Sa pagbubukas ng kanal na ito, higit na napadali ang pag-aangkat ng kalakal at pagdating ng kaisipang liberal mula sa Europa patungo sa ibang panig ng daigdig. Napaikli sa isang buwan ang paglalakbay mula sa Europa patungo sa Maynila. Bunsod nito ay dumami ang mga dayuhang naglakbay sa Pilipinas, dala ang sariling mga pananaw, kaisipan at kultura, gayon din ang mga Pilipino na nakapaglakbay palabas ng bansa. Nakarating din sa Pilipinas ang mga aklat, pahayagan at iba pang babasahing mula sa Europa at Amerika na naglalaman ng mga kaisipang liberal na may kaugnayan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay, pagkakapatiran at kapayapaan ay binunga ng Pranses at iba pang himagsikan sa Europa at Amerika. Malaki ang naging epekto ng pagbubukas ng Suez Canal hindi lamang sa Pilipinas kundi sa Asya at sa buong mundo. Narito ang ilan sa mga ito. Epekto sa Pilipinas, sa Asya at sa kasalukuyan. Una, noong panahon ng kolonyalismo ay naging daan ito upang magkaroon ng pagpapalitan ng ideya mula Europa at Pilipinas. Dahil sa Suez Canal, ay nagdagdagan ang mga Pilipino na nakapag-aral sa Espanya at sa iba pang bahagi sa Europa, dahilan upang magising ang mga ito sa tunay na kalagayan ng kanilang mga naiwan sa kolonya. Isa pa sa nagawa nito ay ang pagiging direkta ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Espanya. Hindi tulad ng dati na kailangan pang tumawid ng dagat Pasipiko, Pacific Ocean, patungo sa Mexico upang maipahatid ang kailangan sa Espanya. Pangalawa, ganito rin ang naging epekto ng pagbubukas ng Suez Canal
sa ibang bahagi ng Asya ng mga dating kolonya ng ibang bansa sa Europa. At pangatlo, sa kasalukuyan, ang Suez Canal ay nagiging daan para sa mabilis na pagpapadala ng mga kalakal patungo sa Europa at dito sa Pilipinas at sa iba pang bahagi ng Asya. Nabigyan din ng pagkakataon ang maraming mandaragat na Pilipino at iba pang Asyano na magkaroon ng hanap buhay sa mga barkong dumadaan sa Suez Canal. Ang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment. Ang La Ilustrasyon o Age of Enlightenment ay maituturing na mahalagang panahon ng paghahanap ng katotohanan at pag-angat ng antas ng pag-iisip at pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pamahalaan, infrastruktura at mga institusyon ng lipunan. Malaki ang naging epekto ng La Ilustrasyon o Enlightenment sa naging kolonyal na patakaran ng mga Espanyol sa Pilipinas. Hinubog ng La Ilustrasyon ang Europa sa mga modernong kaisipan sa mga aspekto ng pamahalaan, demokrasya, edukasyon, ekonomiya, sining at panitikan. Karamihan sa mga kaisipang ito ay ginagamit at pinakikinabangan pa rin ng daigdig hanggang sa kasalukuyan. Marahil, ang pinakamalagang impluwensya ng Enlightenment ay masasalamin sa mga revolusyong politikal na sumiklab tulad ng French Revolution ng 1789 at ang American Revolution ng 1775 hanggang 1783. Itinaguyod ng French Revolution ang konsepto ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at kapatiran o liberty, equality at fraternity at pinabagsak ang monarkiyang nagsamantala sa mga mamamayan. Gayon din ng American Revolution. Liban sa pagtutol sa mga buwis at regulasyon sa kalakalang ipinatupad ng mga British, ay sumiklab upang ipaglaban ang kasarinlan at itaguyod ang karapatang konstitusyonal, popular sa soberenya, at batas, mga konseptong umusbong mula sa Enlightenment. Punta naman tayo sa epekto ng La Ilustrasyon sa Pilipinas. Ang deklarasyon ng Cadiz Constitution sa Pilipinas noong 1813 ay lumikha ng matinding reaksyon mula sa hanay ng mga Pilipino. Ang pagpapatupad nito ay nangangahulugang kailangang ipatigil ang ilang mahigpit na patakarang pang-ekonomiya ng Spain sa Pilipinas tulad ng sapilitang paggawa at pagbabayad ng buwis. Hindi man ganap na naipatupad ang Cadiz Constitution sa Pilipinas, nagdulot ito ng iba't ibang reaksyon sa mga Pilipino. Halimbawa nito ay ang pag-aalsa ng mga katutubo ng Sarat, Ilocos Norte noong 1815. Para sa mga katutubo, ang hindi pagpapatupad sa nasabing konstitusyon ay pakana lamang ng pamahalaang kolonyal upang may pagpatuloy ang pang-aabuso sa mga Pilipino sa pamamagitan ng sapilitang paggawa at pagpapataw ng buwis. Kumalat ang pag-aalsa sa mga karatig na bayan sa Ilocos. Pinaslang ng mga katutubo ang mga prinsipales na itinuring nilang kasabwat ng kapamahalaang kolonyal sa pang-aabuso sa kanila. Bigo man ang mga pag-aalsa, malinaw na pinoko ng kaisipang La Ilustrasyon at Cadiz Constitution ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang mga karapatang dapat tinatamasa sa buhay. Nakatulong din ito upang mapagtanto ng mga Pilipino na may pagkakataon sana silang mamuhay na maginhawa kung magwawakas ang pag-aabuso sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga karapatan. Tunghayan naman natin ngayon ang pag-usbong ng panggitnang uri. Bunga sa paglago ng agrikultura at pagbubukas sa Pilipinas sa kalakalang pandaigdig, ay may ilang mga ngalakal, magsasaka at profesional na umunlad ang pamumuhay. Sila ang bumuo sa panggitnang uri sa lipunan ng Pilipinas.
karaniwang kinabibilangan ng mga Chinese at Spanish mestizo. Dahil sa nakamit nila ang kasaganaan, nagkaroon ng mga nasa panggitnang uri ng kakayahang pag-aralin ang kanilang mga anak sa Maynila o sa Europa, partikular sa Spain. Doon nakamit ng mga nawaliwanagang kabataan o mga ilustrados ang liberal na edukasyong nagmulat sa kanila sa tunay na kalagayan noon ng Pilipinas. At ang pinakahuling salik ay ang kaisipang liberal. Noong ika-19 ng Setyembre, 1868, sumiklab ang isang himagsikan sa Spain. Nagugat ang himagsikang ito sa pagpapalit ng pamamahala ng Spain mula sa kamay ng mga konserbatibo tungo sa mga liberal. Sa panahong ito, ipinadala bilang bagong gobernador general sa Pilipinas si Carlos Maria de la Torre. Madaling nakuha ni de la Torre ang pagtitiwala ng mga Pilipino. Nakilala siya sa kanyang liberal na pamamahala sa Pilipinas. Nakinig siya sa mga suliranin ng mga mamamayan at nakihilabilo sa mga tao, Espanyol man o Pilipino. Ipinagbawal rin niya ang paghahagupit bilang parusa. Winakasan ang pag-i-espiya sa mga pahayagan at tinikayat ang malayang pamamahayag. Naniwala siya na pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, ay naranasan ng mga Pilipino ang kalayaan sa pagpapahayag ng kanilang sarili. Subalit, hindi nagtagal ang liberal na pamamahala ni De la Torre. Natapos ito nang pinalitan siya bilang gobernador general ni Rafael de Izquierdo matapos ang 2 taong panunungkulan. Si Izquierdo ang kinilala bilang isa sa pinakamalupit na namuno sa Pilipinas. Sa panahong ito, lalong sumidhi ang pagnanais ng mga Pilipino para sa pagbabago at kasarinlan. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang kahalagahan ng mga salik na nagbigay daan sa pag-usbong ng nasyonalismong Pilipino. Kita-kits sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!